Good day mga ka-OFW, ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga sahod ko sa mga company pinasukan ko. Una yung Royal Greenland kung saan tinanggal kaming mga Pilipino dahil kailangan magbawas ng tao dahil naubusan ng stock. Susunod yung aking pinasukang nasa swak na nag-resign naman ako dahil lilipat ako ng NUC dahil ipapagamot yung aking misis. At susunod ay itong nasa NUC na aking bagong pinapasukan ngayon. Yan, ipapakita ko sa inyo yung kung magkano yung mga sinasahod ko rito, para malaman din nyo at may idea kayo kung magkano talaga ang sahod. At depende rin yan sa oras na pinapasok namin. Kung minsan kasi mababa rin yung sahod namin pag wala kaming oras, lalo na sa mga fish industry. Kaya sa bagong pinapasok ko ngayon, sumado ko dito ng 1,700 kroner lang kasi wala talaga kaming gawa kaya minsan talaga maliit ang sahod namin. Pero kung dire-diretso, malaki talaga. Ayan, umpisahan na natin mga ka-OFW. Mga ka-OFW, ang sahod ko sa Royal Greenland nung ako'y nagtatrabaho sa loob ng 14 days mula 10/6/2024 to 23/6/2024. Ang oras ng pinasok ko po ay 72.87. Tapos ang per hour dyan is 118.37 kroner. Dati po yan noon. Ngayon naman po ay umabot na sila ng 122 or 24 kroner per hour. Bali, umabot po ako ng 8,625. At ang aking overtime naman po ay umabot ng 8.74 ang aking oras. At ang per hour po niyan is 59.19 kroner. At umabot po siya ng 517.32 kroner lahat-lahat. Hindi ko po alam kung ano po itong delay time na binayaran sa akin. Umabot po ako ng 5.20 hour. At binayaran siya ng per hour is 10 at umabot siya ng 52.00 kroner. Meron din naman pong tinatawag na value of free internet na umabot ako ng 55 kroner. At pinagsama-sama na po lahat para sa gross income ko ay umabot siya ng 9,249.94 kroner. Tapos yung binawasan na siya ng pension is umabot po ng 308.83 ang binawas na pension. Kaya natira sa akin is 9,194.94 ang yung po natira sa akin. Tapos meron tayong tax. Yung tax po ay binawasan ng 42%. Kaya ang umabot siya ng 2,818 kroner. Kaya ang matitira dyan is 600.122.91 thousand kroner. Tapos magkakaroon po tayo ng miscellaneous deduction. Yun po yung renta ng bahay. Yung renta ng bahay namin is umaabot ng 562.50 kroner. Yan po ay mas mura na po yan pag dito kayo sa Royal Greenland. Talagang mura ang bahay. Umaabot lang siya ng 562.50 kroner per 14 days. Tapos binawasan po yung aming canteen o yung pagkain namin ng 200. Yan po yung aming pagkain mula hanggang 14 days. Yan po yung walang pasok ng Sabado at Linggo. Yung sa dito murang-mura na po yan mula yung umaga, tanghali, hapon. Yan po yung binabili namin sa pagkain. Tapos ang matitira po lahat-lahat sa akin ay 5,305.41 na nagiging pocket money ko. Tapos makikita niyo po ito yung mga kinaltas sa amin. Ayan o. Yung aming mga pension at saka holiday pay. Ito yung holiday pay. Diyan din po yung pension. Yung holiday pay na yan, makukuha lang po namin yan pag uuwi na kami ng Pilipinas o magbabakasyon kami. Pagka naka-isang taon na kami, diyan po makukuha yung holiday pay. At yung pension naman po na sinasabi ko, yan po yung makukuha natin o makukuha namin pag ayaw na namin magtrabaho dito sa Greenland. Pag gusto namin mag for goods sa Pilipinas, bibigay na po sa amin lahat ng pension namin, pero babawasan pa rin po yan ng 2% po yata. Ganun po yun. Ayan po, bali po yan yung sahod ko sa Royal Greenland sa loob ng 14 days is 5,305.49 kroner. Yan po yung sahod ko sa Royal Greenland. Nagtatrabaho pa ako. Yan, ang next naman po yung lumipat ako sa airport. Dito po trabaho dito is service, nagiging waiter. Siya naglinis ng mga housekeeping, pero waiter talaga ako dito. Nag-waiter siya, nagtitinda dun sa airport.
Bali, ang ganoon din, halos parehas lang din ang kinakaltas. Ang oras po ng pinasok ko dito is 80, naka 80 hours ako dito. Binayaran siya ng per hour is 106.47 kroner, kaya umabot siya ng 8,517 kroner. Halos the same lang din po, pero medyo bumaba ito ng konti. Pero may overtime, laki po overtime ko rito. Maabot ako ng 23.33 overtime. Yan po yung overtime ko. Binabayaran niya ng per hour is the same, 106.47 ang bayad sa overtime. Kaya medyo malaki dito kasi mahal ang overtime nila dito eh. Kaya umabot siya ng 3,016.30. Yan ang binayad sa akin. Medyo malaki ang bayad dito ng overtime dito sa airport. Kaya kinaltasan din siya ng pension, ng pera-pengi, ng tax. Kaya umabot po ang sahod ko ng 7,933.39. Ito ang pinagkaiba nila, malaki ang bayad ng overtime dito per hour. Kung compare naman po sa Royal Greenland, is umaabot lang ng 59.19 per hour. Dito is umaabot ng 100.47 yung bayad sa overtime. Tapos yung bahay ko po rito, wala pa ako dito ganong bahay kasi nakatira pa ako sa hotel. Kaya wala pa po ang kaltas sa bahay. Kasi ang bahay ko po is nasa 2,000 lang po yung bahay ko per month. Pero aabot talaga ang sahod ko ng 7,993.39. Eh, kung babawasan pa po yan ng bahay, papago lang po ako ng mga nasa 5,000 o 6,000 halos pareho lang din po ng Royal Greenland. Yan po yung sahod dito sa airport. Maabot po ako ng 7,993.39 kroner per 14 days. At nag-resign na po ako sa Greenland airport at lumipat na po ito sa Nuuk. Bali ito po yung pinasok ko sa Arctic Code na mula nung 26/5, 2025 to 25/6, 2025. Bali ang inabot po ng oras ko dyan is 173. Ang per hour ko po is 140 per hour. Kaya umabot ako ng 24,240 kroner. Tapos meron po ako na overtime na 37.67 hours. Binayaran ng per hour ko dyan is 210. Ang laki po ng bayad ng overtime dito per hour. Umaabot ng 210. Kaya umabot siya ng 7,911 ang binayad dyan. Tapos dyan na po masisimula yung pagkaltas. Ng pension ko ay 3% at kinaltasan po siya ng 813 para sa aking pension. At ang matitira po dyan is 31,318 kroner. Tapos sa 31,318 kroner na yan, babawasan po yan ng tax ng 42%. Ayan po. Bali, aabot po yan ng 10,702 ang iba-minus. Plus, ma-minus din po dyan yung aking bahay. Yan no, sa house is 7,000 kroner. Yan, ima-minus din po dyan. Plus, yung aking pagkain sa tanghalian is 20 ang kada kain per 20 kroner ang kada kain dito. Kaya umabot siya ng 460 sa loob ng 23 days. Kaya umabot lang sahod ko ng 13,156 kroner. Wow! Po dito sa Arctic. Pero pagdating po ng mahina ng isda, karamihan nagiging sahod ko na lang dyan po ay umaabot ng 1,700 o 3,000, ganyan po sa loob na rin siya. Sa mahal po talaga ng bahay. Pero okay naman po at nakaka-survive pa rin. Kaya pag dire-diretso ang pasok, maganda dito sa mga isdaan kung dire-diretso ang pasok. Kaya kayo kung mag-apply kayo dito, tingnan nyo rin yan. At maging idea sana sa inyo itong mga sahod na to para magkaroon din kayo ng tamang paraan o pag-iisip na kung talagang tutuloy kayo sa Greenland o hindi. Pero kung mga skilled kayo, malaki talaga ang sahod. Yun lang mga ka-OFW, sana makatulong to kahit kaunti sa inyo. Follow pa more mga kaibigan para sa mga susunod pang mga detalye o mga susunod pang mga video. Yan, alam nyo na mga ka-OFW yung sahod ko, nireveal ko na sa inyo, no? Yan yung sahod ko, yung 14 days at saka yung per month na sa lahat na pinasok ng company ko. Sana magkaroon kayong idea dyan sa aking mga nireveal na sahod. Hindi ganong iba, hindi ganong maintindihan kasi hindi ko rin ganong maintindihan yung mga nakasulat. Pero sana intindihin nyo na lang, ano? At makikita nyo din talaga yung gastos namin dito. Every week, gumagastos kami dito. Kaya nakakaipon naman, medyo hindi kalaki yan. Pero malaki yan sahod. Pero kung matipid talaga kayo,
Sureball ko sa inyo, makakaipon kayo ng malaki milyon na makukuha nito kung matipid kayo. Pero sa kagaya namin, na ako kagaya ko, malakas akong kumain. Kaya yun, bili din ako ng pagkain. Kaya hindi ako ganong nag-iipon ng malaking pera. Kasi ang dahilan ko naman dito is everyday, happy, everybody happy, life is short. Kaya enjoy mo lang yung life mo hanggat maaari. Kung mag-iipon man ako, pinag-iipunan ako dun sa anak ko, yung iniipon ko. So kapag laki niya, meron siya makukuhang bahay o matitirahan bahay o lupa para sa anak ko. Kaya yun ang pinag-iipunan ko talaga. Kaya yan, sana mga FW makatulong sa inyo to at magkaroon kayo ng idea kung pupunta kayo dito sa Greenland. At sana ipalo nyo naman ako kahit papaano at bibigyan ko pa kayo ng marami pang video dito sa Greenland. Yun lang mga FW. Bye!